Unsa man to nga prutas? Ha? Mansanas? Durian oy. Bitaw wala na isulat sa Biblia unsa nga prutas. Ingon sa Biblia, prutas nga nag-ila sa maayo ug dautan. Mao to iyang pangalan. Tree of the knowledge of good and evil. Nya sa uban ba gitudloan ta mansanas. Ay wala na sa Biblia oy, patakar mo. Ingon sa Biblia, kahoy nga nag-ila sa maayo ug dautan. Pagkaon niya, kabalo din siya, uy. Bumalik ko siya nina. Kaila din siya unsay maayo unsay dautan. So dili to mansanas ug wala na sa Biblia. Tree of the knowledge of good and evil. Gitintal sa yawa pinaagi sa pagkaon. So daghan kong Kristohanon matintal sa pagkaon. Sa kumusimbaron kay birthday ba? Kaon na. Adi sa kumusimbaron kay Christmas party. Makapanigab kita ni ba? O na pa mga term nga gamito ba? Huyong-huyong dito ng humba ba? Sa pagkaon. Adi ta mo simba kay birthday. Unsa pa gyud? Pista. Unsa pa gyud? Daghan kayong pagkaon ba itintal sa yawa? Nay kasal. Kaon litson ron latab-latab ron ba? So, bantay kita kay ang yawa bright kayo. May siya mo tintal sa ato. Pero, ihapon lang nato ang panalangin sa Dios. Amen? Bahalag bulad. Bahalag wailitson. Basta kayong importante ng halagad sa Ginoo. Nagkaroon nga buntag, adto ta sa atong Sunday School lesson. Ang atong lesson last Sunday is about, unsa ganito? Church discipline. Nahuman na ta sa church discipline. Karon natay bag-o nga lesson, bag-o nga pagtulunan. Og ang atong bag-o nga pagtulunan karon basin masyak mo ba? Ang atong bag-o nga lesson may tungod sa tithing. Pastor, unsa nang tithing? Unsa nang tithing? Anybody, unsa nang tithing? O ikanapulo, mahitungod sa ikanapulo. O paghatag sa ikanapulo or tithes. So ato aning basahon, ablihan nato atong Biblia sa Malakay chapter 3. Sige, ato tatanan sa Malakay 3. Atong tun-an ang tithing. Maayo ba ang paghatag og ikanapulo? O kung di ita mohatag og ikanapulo, unsa may silot? So atong tanawon dinhi sa pulong sa Dios. Sige atong basahon. Malakay 3 sugod sa verse number 8 hangtod sa verse number 10. Sige. Ablihin yung Biblia. Kung wala mo'y Biblia, nasa atubangan, nasa screen. Atong dunganan og basa. Ready? Basa. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing to receive it. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground. Neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. And all nations shall call you blessed, for ye shall be a delighted some land, saith the Lord of hosts. Let's pray. Langit nun, gamhanan, mahigugmaon namo nga mahan. O Dios, nagapasalamat kami sa imong kaayo, sa among kinabuhi, ug sa mga panalangin nga imong gihatag sa matagusan namo ka kinabuhi, sa among matagusa ka pamilya. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan.
Ang tanan nga imong nabuhat amahan dili namo kini mabayran og salapi. Bisan pagani ang among pagpasalamat kulang kini kung kini mao'y among ibayad nganha kanimo apan Ginoo. Padayon kami nga nagadayeg sa imong ngalan, nagapasalamat kanimo amahan sa tanan nga panalangin nga imong gibubo sa among pamilya bisan sa kalisdanan nga among naagian amahan o giatubang karon. Amo gihapon ikaw nga pasalamatan tungod kay nagkatabang kini kanamo nga mahimo pa kami nga mas lig-on from day to day living. Bisan pa Ginoo sa pagpadayon namo karon nga buntag, pagtuon sa imong pulong amahan gikinahanglan gyud namo ang langit nun nga kaalam. Ablihi ang among kasing-kasing huna-huna og salabutan. Amahan ang among kasing-kasing og salabutan, limitado ang kahibalo niini. Apan nagaampo kami o Dios pinaagi sa giya sa balaan nga espiritu. Nga bisan Ginoo ang uban kanamo gagmay lamang og grado. Apan Lord, dili ang grado ang among basihan. Apan ang kasing-kasing nga madinawaton sa imong mga pulong. Tabangin kami Lord, nga among dawaton ang imong pulong ug ilhon namo kini Ginoo nga gikan kanimo. Panalangin ni Ginoo ang pagpadayon namo karon nga buntag. Atagi kami Ginoo sa salabutan nga among gikinahanglan. Pinaagi sa pangalan ni Jesus amo kining itugyan, pasalamatan ug laoman nga madawat. Amen. Now dinhi sa libro sa Malakay, mabasa na to gikan sa verse number 8. Ingon pa sa verse number 8, usa kini ka pangutana. Sige, basahon na to. Taman sa question mark. Ready? Basa. Will a man rob God? Diba? Question mark. Nangutana. Kung pangutanon mo nako sa susamang pangutana, ang tao ba makapangawat sa Dios? Unsa inyong tubag? Okay. Gitubag ra pud niya dinha. Yet ye have robbed me. Oo, nakapangawat kamo kanako. Dili ni pulong ni Pastor James nagbasa ta sa Biblia. Ingon pa sa Biblia ang Dios nangutana. Si Malakay nangutana, ang tao ba makapangawat sa Dios? Oo, kamo nangawat kanako. But ye say, apan kamo muingon, wherein have we robbed thee? Asa kami nangawat sa Dios? Unsa ang tubag? Unsa sumpay? In tithes and offerings. Asa daw ta nangawat sa Dios? Sa ikanapulo og mga halad. Nauna sa tanan dapat makabalo ta unsa ning ikanapulo. Unya sunod mga halad. Dili man siguro ta ignorante ani ikanapulo. Amen. Now, unsa man ni ikanapulo dapat makabalo sa ta kabasin atong i-assume ba basin ay wala kabalo. Unsa man ning tithes? Unsa man ning ikanapulo? Alright, that's the 10% of our income. The Bible calls it tithes. The Bible calls it a biblical term yun ha, tithes, which is the 10% of our income. Mauna siya ang tithes or ikanapulo. Kung dili nato ihatag ang 10% sa atong income, asa man ni nato ihatag? Ang tithes. Asa nato ni ihatag? Ang tubag, naining tubag og sa simbahan. Napuning tubag og sa Ginoo. Of course, kung inyo nang ihatag sa Ginoo, di ba ninyo matunol sa Ginoo? Ginoo, nara! Siyempre, ipaagi gyud siya sa simbahan. Alright? Nyato nang i-discuss karon. Kay ihatag din mo dito sa simbahan. Now, paghatag nato sa tithes or ikanapulo, gitawag na sa Biblia nga tithes or ikanapulo, paghatag nimo ana, hinumdumi nga imuha nang gihatag balik sa
Ginoo. Unya, ingon pa din sa pulong sa Ginoo, kung dili nato ihatag ang tithes, which, pwede dili, pwede kayo, muraman mo ka testing. Pero unsa may consequence kung dili nato mahatag ang tithes? Pastor, naaday consequence? Sa Biblia, yes, naagyoy consequence kung dili nato ihatag ang bahin sa Dios, ang ikanapulo. Nya ato nang hisgutan unya, asa man na padulong ang ikanapulo kay basin hatag na punta ni pangwarta. Narabag na sa Facebook. Kita mo sa Facebook? Pangwarta na po si pastor. Ato nang hisgutan niya, asa na padulong ang ikanapulo kay basin matingala mo ba? Kay usay mo na hindran kay di kumuhatag oy kay basin asa saon ka na ni pastor. Diba? Sa ato nang hisgutan. So ingon sa Biblia, kung dili nato ihatag, pwede dili. Pwede kaayo. Ano kung dili pwede? Pero naay consequence. Unsa nang consequence sa Bisaya? Naay silot. Kung dili nato ihatag ang ikanapulo. So ingon sa Biblia, kamo nangawat kanako. Apan mo ingon mo, asa mi nangawat sa Dios? Ingon sa Biblia, asa ta nangawat sa Dios? In tithes and offerings. Ato pa, kung dili din nato ihatag ang tithes o ang offering, giyon sa nato ang Dios? Atong gikawatan ang Dios. Dili ako nagsultihan na ang Biblia. Atong gikawatan ang Dios. Verse 9. Kung atong di nato ihatag ang ikanapulo o halad, ngano di ay na ikanapulo o napoy halad. Ang ikanapulo, mao ni siya ang iyaha sa Dios. Ang tithes, buti pasabot, bisan pagdili nimo na ihatag, iyahagid na sa Ginoo. Kung imo nang ipalit og bugas, wala ipalit ang bugas, pero di man giun sa imong Ginoo. Imong gikawatan ang Ginoo. Kung ako ang imong kawatan, away problema, sige pangawat lang dia. Ipapulis na ka. Pero Ginoo imong kawatan, dili ka niya ipapulis. Kung saan man ka sa Ginoo, verse 9. Sige, basa. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Ingon pa sa Biblia, under the law, sa balaod niya, og timan na nato, dili na ta ilalom sa balaod. Pas naman ta ka Moses. Kani sa balaod ni. Kita ilalom na ta sa grasya sa balaod, under the law, ye are cursed with a curse. Gitunglo ka mo sa mga tunglo. Nganong gitunglo man mo sa mga tunglo? For ye have robbed me. Kay inyo kong gikawatan. So, dili ni singular ha. It's not a singular form. Apan plural good, you are cursed. Gitunglo mo. With a curse. Gitunglo mo sa mga tunglo. Ingon sa pulong sa Dios. Nganong gitunglo man ta? Kay inyo kong gikawatan, even this whole nation. Bisan pa ang tibuok, nasod. Gitunglo. Tungod kay, wala maghatag sa ikapulo or ikanapulo. And then sa verse number 10, gi-instructionan ta, gisugo ta. Unsay sugo sa ato? Bring ye all the tithes into the storehouse. Dadon ang tanan nga ikanapulo. Asa dadon ang tanan nga ikanapulo? Sa balay tigumanan. Asa man ang balay tigumanan? Sa simbahan. Unsa may rason? Okay, nara. Mauni ang rason nga nung dadon nato ang tithes o offering. Mao ni ang rason. Ako nang ihatag ang rason kay para di mo matingala ba asa din ipadulong atong tithes. Ingon sa Biblia, sige basa, that there may be meat in mine house. Aron unsa daw? Aron na ay pagkaon dinha sa akong balay. Amen? Ang tuyo di ay ani under the law. Ang ikanapulo di ay para na ay unsa? Pagkaon sa akong balay. Under the law,
Ang Levitical priesthood, bawal trabaho. Ang pare, dili sila patrabahoon. Ang mga, kinsa man tong tribe, Levitical priesthood, the tribe of Levi, which are called the Levites. Adunay, pila ka tribes gani? 12 tribes. Og ang tribe ni Levi, nga gitawag og Levitical priesthood, dili sila pa trabahoon. Asa raman sila? Dito ra sila sa tabernakulo ra sila. Unsa may trabaho nila sa tabernakulo? Mag-perform sa tanan trabaho nga naa sa tabernakol. Nga kinahanglan dili mapalong ang unsa man tong dili mapalong? Katong naadto sa altar. Katong kalayo bitaw nga kanunay gasiga, picture sa hell, di gyud mapalong, perminti gito na isugnod. Kay kung naay maghalad, didto nila sunugon. So mo na trabaho unya, naay drawers of waters, naay hewers of wood, naay tigtumba sa kahoy, tigputulog kahoy, naay tigkabuog tubig. Kay nabe ni sila sa desierto in town. So dili sila pwede magtrabaho, dili sila pwede mag-farming. Ang 11 ka tribes, mao to sila magtrabaho. Pero ang tribe ni Levi, naara sila sa tabernakulo. Di sila magtrabaho. Aron sila makasurvive sa ilahang daily need, ang 11 ka mga tribo, maghatag sila sa ilang unsaman. Tithes. All tithes. Tanang klases ay kanapulo. Mohatag sila ikanapulo sa ilang karnero, ikanapulo sa ilang corn, ikanapulo sa ilang oil, na tanan. Tanan nga ikanapulo, dadon gawas lang sa ikanapulo sa baboy. Dili to pwede kay naman ni sila sa mga Hudiyo man ni sila. So, walay baboy. Gawas lang sa ato. Di naman ta under the law, o di man ta Jewish, natay baboy. Pero sa ilaha, dili mi pwede. Now, sumala sa akong giingon, ang tribe ni Levi, dili mo trabaho. Naara sila sa tabernakulo. Sila ang magdawat sa ikanapulo. Para unsaon ganin eh? Ingon sa Malakay chapter 3 verse 10, that there may be meat in mine house, aron na pagkaon sa akong balay. Right. Para ni pagkaon sa Levitical priesthood sa mga Levites. And prove me now, yung ba sa Biblia, og sulayi ko ninyo karon, nagaingon ang Ginoo sa kalangitan, if I will not open you the windows of heaven, og kung dili ba nako, sulayi ko ninyo, og dili ba nako ablihan ang bintana, plural, mga bintana sa kalangitan, og bubuan ko kamo sa mga panalangin, nga wala na'y igo nga dapit kabutangan niini. Now, so, dinhi, makita nato ang tithes nga gitudlo gyud under the law nga ihatag. Nga tana dahil ng Christian pastor, dili naman ta under the law. Tama, mali? Tama? Under the law, pata di na? Dili na. Asa naman ta under? We are under grace. Diha, kang Ginoong Hesus Kristo. Na, ang pangutana? Sa dihang under grace na, kang Ginoong Hesus, nag-ingon ba si Hesus nga iundang paghatag ang ikanapulo? Nagsugo si Hesus nga undangon ang ikanapulo? Wala. Wala. Apan ang ikanapulo, mao kini ang basis of giving. Saan ang basis? Basihan sa paghatag. Now, under grace, karon grasya, New Testament, wala na ta nagsunod sa Ten Commandments. Wala na ta nagsunod under the law nga maghatag og ikanapulo. Dili na ikanapulo ang atong ihatag. Kay under the law naman ta. Unsa naman ang atong ihatag? Ika-20 na. Kay grasya naman. Bitaw.
Isagol komedya lang na ako, pero under grace, kung inyong tanahon sa New Testament, katong widow, pila ang gihatag sa babaeng balo? Ikanapulo ba yung gihatag? Iyang gihatag? Tanan. Wala siya gibilin. Ilalong sa grasya, dili 10%, kung dili ihatag tanan. Now, di pod ka makahatag tanan kung wa ka nagsugod sa standard or basis or basihan. So magsugod sa gyud ka sa standard. Unsa gani ang standard or basis? 10%. Di gyud ka makahatag tanan kung dili ka mohatag og 10%. Way magbuot sa ako kay ako maning income. Ako may naghago ani. Tama, ikaw naghago. Ikaw nagtrabaho. Therefore, ikaw ang magbuot. Kung ihatag ba nimo ang 10% or dili nimo hatag. Naroon na nimo. Pero ako mong gitudluan. Base sa pulong sa Dios. Dili ni ako pulong sa Ginoo. Ingon sa Biblia nga kung dili nato ihatag ang ikanapulo, wala po'y panalangin ihatag sa Dios nato. O makita gyud nato ang tao nga mahinatagon na gyud siya panalangin sa Ginoo. O mao gyud na ang tinuod. Di gyud na nato ikalimod. Kung wa pa kakatisting, unsa ingon sa Biblia? Prove me now. Sulayi ko ninyo kanasa. Karon. Sulayi ko ninyo karon. Kung dili ba nako ablihan ang mga bintana sa kalangitan, ug buan ko kamo sa mga panalangin nga wala nay dapit nga kabutangan ni. Now, lahi-lahi man ta nay mga estudyante, taas tanan kamot mga estudyante kasi mga estudyante dire. Uy, dagan-dagan mga estudyante, dagkon sila balon ba. Katawa sila oh. Sa smile pa lang, mailan na nako pila inyong balon. Dagkon. Kinsay mga elementary. Na elementary re? Tas kamot elementary re? Dagko ganing balon ng elementary ba? High school. Mas dako ning high school. College. Mas dako ganing college. Mas dako expenses. Tama? Gamay ang expenses, which is tama gid now. Sugod ta sa mga estudyante, kadto sila mga estudyante to. Kinsa man dire ang nagtrabaho? Mga nagtrabaho. Basta nagtrabaho. Wa ko nang utana kung sa trabaho. Basta ka nagtrabaho. Kinsa nagtrabaho dire? Alright, nagtrabaho. Walay trabaho, tas ka Di ko mutok. Wa man ko trabaho, nara ko sa balay. Unsa may trabaho? Kada ko trabaho. Di mo gana mo man trabaho sa balay. Walay sweldo. Pero na trabaho kan trabaho pero minti na walay sweldo. Alright, now. Sa paghatag nato sa ikanapulo, ang Dios grabe gid niya ka maalamon. Kay patas tatanan. Ang paghatag sa ikanapulo wala ni gibase sa pobre ug sa dato, kundili patas tanan. Amen? Now, kung ang imong balon 5 pesos, na ba gabalon og 5? O na, okay, very good. Naigabalon og 5 pesos. Pila man ang 10% sa 5 pesos? Pila? 50 centavos. Para sa inyo, wala na value. Pero sa Ginoo, na value. Amen? Kung dili, bitaw ni mo ihatag ang 50 centavos, dili ka panalangin ng serious. Dili ako nag-ingon, ana. Ang Ginoo ang nag-ingon, ana. Dili po ko nagtudlo, ana. Ang Ginoo po ang nagtudlo, ana. Ako lang nang gipaabot kaninyo. Amen? Og ang prinsipyo, magpabilin gini. Yes, under the law, ang tithes gisugo, ang New Testament, nagsugo ba ang New Testament? Ingon sila, walay mabasa na to. Tinuod, wala na mabasa. Pero wala na gipapa ni Jesus. Wala nag-ingon si Jesus, kayo na mugatag, uwi ka na pulo. Therefore, magpabili na siya nga standard of giving. Amen? Ang ikanapulo. Pero under the grace, dili lang kay ikanapulo. Amen?
Pero kung dili po ka makahatag above tithes, kung karon di ka mohatag og tithes. Now, balik ta sa 5 pesos. Dili ka panalanginan sa Ginoo kung ang imong 5 pesos wala nimo kuhae og tithes. Amen? Mga estudyante, kung nagbalon mong 5 pesos, ang 50 centavos ana dili inyo ha. Kinsay tagiya sa 50 centavos? Ang Ginoo. And this is fact. Mao na siya ang realidad. Mao na siya tinuod ug di gyud ta panalanginan sa Ginoo until dili nato ihatag ang iyaha sa Dios. Mao nay tinuod. Sa 5 pesos pa lang to ha. Kung naa kay 20 pesos, pila na ang ikanapulo sa 20 pesos? Sure gyud ko na gabalon rek 20. So, sa 20 pesos, pila ang sa Ginoo, ana? 2 pesos. Now, Kristohanon, wa gyud tay excuse nga dili ta makahatag. Wa man ko nag-ingon pila ihatag nimo. Ang importante ra nga imo lang iuli sa Ginoo ang pila ganito? 10%. Kinsay tagiya sa 10%? Iyan na sa Ginoo kung dili na nimo ihatag balik sa Ginoo ingon sa Biblia, imuhang kawatan ang Ginoo. Kinsa man dinhi ang wala nakahatag og ikanapulo. Kanang nakatesting nga wala nakahatag tas kamot. Ako ra lugar diri. Kanang nakatesting ba dili karon. Gikan sa una nakatesting nga wala kahatag tas sa tanan bi. Ay sad mo panglimbong diri. Okay, nakatesting tawa kahatag. Amen. Katesting ta oy nga wala ta nakahatag sa 10%. Ingon sa pulong sa Dios, sa dihang wala ta nakahatag sa 10%, atong kawatan ang Ginoo. Ang Ginoo dili mo tawag og pulis. Pero ingon sa Biblia dili kaniya panalanginan. Amen? Walay panalangin. Now, ang pinakasikreto, pastor, lisod gyud ihatag ang tithes kay di gyud malikayan nga magasto. Tama? Magasto ang tithes. Now, timanin ninyo ni. In the first place, dili na ato iyahan na sa Ginoo. Amen? Ang atong trabaho, di po na ato. Ang Ginoo po'y naghatag sa atong trabaho. Ang kusog na atong gitrabaho, di po na ato. Ang Ginoo po'y naghatag na atong kusog. Anytime, pwede ka mo collapse ba? Ang pagpitik sa imong kasing-kasing, di po ikaw nagpapitik ana. Ang Ginoo po ang napapitik ana. Ang imong huna-huna nga mag-function, dili po memory gold ang nagpa-function ana. Memo gold plus. Ang Ginoo po ang nagpa-function sa atong memory. Amen? Dili ba takos ang Ginoo nga ibalik nato ang ikanapulo? Takos siya o dili? Takos. Ang ngayon, ang Ginoo nga atong ibalik sa iya ang ikanapulo. That's ang paghatag manggod sa ikanapulo, that's worshiping God. That's honoring Him. Imo siyang gitahod, imo siyang girespeto, imo siyang gisimba, sa dihang imong gihatag ang ikanapulo. Amen? So, gikan sa mga estudyante, paingon sa mga nagtrabaho, natong tanan, ang gihangyo ra sa Ginoo nga ihatag nato balik sa iya ang 10% sa atong income. Mao na ang basis or standard sa atong paghatag. Ato yung ibalik sa Ginoo ang ikanapulo. Now, ang atong goal dinhi or aim to give 10% of our income. Nagtuon ta aning tithing aron or ikanapulo aron ihatag nato bahin sa Ginoo ang 10% nga income nato para sa buluhaton sa Dios. Mao na ang aim nga nagtuon ta ani. Aron kung natay income ato gyung ihatag ang iya sa Ginoo. Na ang problema kaganina is kanang magasto nato. Aron nga mahatag gid nato sa Ginoo, pwede ka magbutang og lugian.
Kay dili man consistent atong income. Karon ang akong income 50. Kagahapon akong income 200. Ugma, ambot pilagay akong income. So karon pagdawat mo 50, kuhaon nimo ang 5. Kuning ibutang sa lugian kay ako ning dadon sa simbahan ini kada Domingo. Ilain nimo lang kay kung di na nimo ilain, sure gyud ko imo hagid nang magasto. Magamit gyud na ninyo. So ang atong buhaton ilain nato dan kani nga adlaw akong income 200, so akong ibutang dinhi ang 20. Kay para ni sa Ginoo kagahapon 50 ra man to 5 karon 20 25. Kay inig ka Domingo ako ning dadon sa simbahan. Make sure gyud nga ilain gyud ninyo, itagana gyud ninyo daan ang iya sa Ginoo. Bisan pila na, bisan tag piso, bisan tag 5 centavos ra na. O 50 centavos ra na. Ihatag yun ang iya sa Dios aron panalanginan kaniya. Amen? Kaya kung dili gani nimo ihatag, mayon ka nga, kulang pa man gani sa balay. Dadon ba hinuon natong simbahan? Na mosamot gyud na og kakulang. Dimanin ninyo, kung short ka, unya dili mo ihatag ang sa Ginoo, mosamot gyud ka kakulang. Pero kung bisag short ka imong ihatag, matingalan na lang ka nga. Na wala kita na short karon. Panalanginan din na sa Ginoo kay imong gihatag balik kaniya. Kusog manghangin din ni kakawala man akong outline. Now as an introduction, do you believe that all that we have is given to us by God? Muto bata nga tanan nga atong nadawat, tanan nga atong naangkon gihatag ni sa Ginoo? Unsa may naangkon nimo? Nabuhi pa ta karon. Kabalo ba mo nga kaganinang buntag na namatay? Tingali na silingan ninyo namatay. Tingali na kay kailang nga matay. Pero sure gyud ko nga sa inyong munisipyo nga nagpuyo ka na namatay kaganinang buntag. Sure gyud ko nga karong buntag dinhi sa Cagayan de Oro na namatay. Pasalamat ta nga buhi pa ta. Amen. Kinsa may nagbuhi nimo? Dili ang doktor, ang Ginoo. Amen? While natulog ka, iyang gibantayan nga ang imong heartbeat insakto, dili pwede pasubrahan kay malumos ka. Di pwede ma-short kay patay gapon ka. Dapat sakto ra gyud ang heartbeat around 55 each minute man siguro ang normal nga heartbeat or 60, 56. Oh. Around 56, 57. Ma-imagine mo ng 57 times mag-beat imong heart in a minute. Ang doktor, ay malipat na sila oy. Pero ang Ginoo, lobat ma'am, orag ang receiver siguro din ha. Please. Ang Ginoo nagbantay while natulog ta. Amen? So therefore, worthy ang Ginoo nga mudawat sa 10%. Amen? So, timanin ninyo ni, estudyante man ka, trabahante man ka, o naara ka sa balay, any amount nga imong madawat within that day and within that week. Kung ang imong sweldo everyday, uy, karon nga adlaw, igahin na ko ni para ni sa Ginoo. Kung ang imong sweldo weekly, ana nga semana, kasagaran gyud kung weekly, ang sweldo is Sabado, di ba? Sabado ang sweldo. Ana nga Sabado ang imong sweldo 1,500. Pila man ang 10% sa 1,500? 150. Kung ang imong sweldo ana nga semana 1,000, pila ang 10%? Ang 100 ana dili imuha. Kinsa tagiya sa 100? Iyahan na sa Ginoo. Mo na nga di nato kuhaan kanang 100 iyahan ni sa Ginoo, dili ni ako ako ning ihatag balik sa Dios. So mo na siya ang tithing. Ngano man? Nganong ihatag man nato balik sa Dios? Kay kanang tanan gikan ra pod sa Ginoo. Na ingon ani ho. Gan mo na ako example. Panilan si Alimar, hatagan ako og Papoy kahatag ni Mar. Pananitan mo hatag ko kay Alimar og
1,000 pananglitan lang. Mar, imo na ning 1,000. Unya, yang gidawat, pagdawat niya, may ini ko ay Mar. Tagay sa 100 Mar, we. Wala gi complete pa uli ba niya may sir. Put mangga ako maning kwarta. Kung maglagot ang binatanan di. Giatagan ta kag 1,000 nya mangayo ko 100 di ka mohatag. Ingon ana sa Ginoo ba, ang Ginoo naghatag nato ana, amen? Unya ingon ang Ginoo, ibalik baya sa ako ang ikanapulo. Kabalo mo nga no? Aron makita sa Dios kung kasaligan ba ta or di ta kasaligan, kasagaran kanato siguro di kita kasaligan sa Ginoo ba? Di ba imong anak imong testingan? Paitan imong makaon. Nak, imo ning makaon nako. Paghatag mo sa makaon, nak patilaw daw ko anak kung lami ba? Maingon din mo nak, ako ni. Nak, ako ra ba nagpalit? Ako lagi niya. Kuha kag isa. Hilak rin siya. Pag hilak niya, iya ding gisiyon niya, iya ding ilabay. Nakakita mo na si anak? Labay niya tanan. Di ba maglagot ka? Saan ba tani nga? Ako'y nagpalit, ako'y naghatag. Kunya karon mo tilaw, kung di ko niya patilawon. Ingon ana po na sa Ginoo, ikaw amahan, di ba maglagot kasi mong anak? Usab lang ka, kaya di ta nakapalitan. Ingon ana po sa akong anak, pagpangayon ako bantay lang sa niya. Di ta nagyog kapalitan. Dalo, day ka. Maupo na sa Ginoo, matingala ta nganong wa na may panalangin. Nagdinalo man ta sa Ginoo. So di man ta kasaligan, di na tahatagan sa Ginoo og usab. Mao na sa paghatag sa ikanapulo. Amen? That doesn't matter, bisan pa og piso ra na. Sa 10 pesos, mga estudyante, kung ang inyong balon 10 pesos, ang piso ana inyo ha dili. Kinsa tagya sa piso? Ang Ginoo. Ang problema, kaya mga estudyante maingon din na, kulang pamanggani. Mismo akong mga anak, kung giing anak, naghatag mo sa inyong tithes? Kasi tumiingon nga, kulang pamanggani. Ako gisang iyan, dapat gid mo maghatag sa inyong tithes. Dili gid mo panalanginan. Na ako ning gitudlo mga Kristohanon, kay kabalo ko nga, basig diri ang lobat, ano yung Jeng? Aliw ko, Marve. Kabalo ko nga nagyoy failure ani kanato sa Kristohanon. Amen? Mismo sa akong anak, kakita ko, kabalo ko, naghatag pud mong tithes. Sa balon, may sila, kulang mong gani, gutom mong gani. Ako silang ginaremind, dapat maghatag gid mo og tithes. Di gid mo panalanginan sa Ginoo. Bisan pag piso ra na, pag once di nimo na ibalik sa Dios, ang tawag na sa Ginoo unsa? Kawat. Muna nga. Ang kawatan, wa sa prisuhan. Kabalo mo nga sa kawatan? Na sa simbahan. O muna nga. Tingali sa una, wa mo kabalo. Pasalamat ta karon nga natudloan ta. Amen? Di gyud nato kawatan ang Ginoo. Kay di gyud ta panalanginan sa Ginoo. So, hinumduman nato ang tanan asa gani gikan sa Ginoo. Imong trabaho ay kung dili ka hatagan sa Ginoo gusog, di ka na katrabaho ba? Di ka hatagan sa Ginoo wisdom, di ka na gani kamata. Kung dili ka pukawon sa Ginoo, kanang gikan sa Ginoo. Therefore, ato yung ibalik sa Ginoo. A man can receive nothing. Ablihan nato tong Biblia, John 3:27. Dili ra ni ato-ato ha. Ang Biblia gyud ang nagtudlo ani John chapter 3 verse 27. Dunganan nato pagbasa. John 3:27. Ready? John 3:27. Ready? Basa. John answered and said, a man can receive nothing except it be given from asa gikan? Gikan sa langit. Wa gyud tay madawat, gawas lang kun kana gihatag gikan sa langit. Amen? Atong trabaho, gikan mangguna sa Ginoo, dili mangguna ato Atong income, atong kwarta, gikan mangguna sa Dios, tanan gyud. Unsa may imong nadawat, sakyanan, dili mangguna gikan kang bisan kinsa, gikan sa Dios. Ingon sa pulong sa Ginoo, klaro kayo, a man can receive nothing. Unsa daw itong madawat? Wala! Except, gawas lang.
it be given from heaven, kung kini gihatag gikan sa langit. Ang tanan nga naa nato, asa ni gikan? Gikan ni sa langit. Oy, kinsa naghatag ani? Ang Ginoo naghatag ani kana imong balon sa eskwelahan. Wa ko kabalo pilay balon nimo. Pero gikan na sa langit, ang Dios naghatag. Ngayon ka, si mama man naghatag ani. Si mama lagi nimo. Pero ang imong mama, ang Ginoo may naghatag niya kusog. Kanang tanan gikan na sa Dios. Amen. Gihangyo ka sa Ginoo nga imong ihatag ang ikanapulo. Pag ganindot sa picture, oh, Jis. Tara, gihulog yan, Jis. Grabe, sab ng sinsilyo sa nakaranan. Pero, dili ni magmatter. Bisan pag katubi itong naibangag. Unsa man to? 5 centavos, naibangag. Bisan pag 5 centavos. Lord, mauragid niya akong income. Pero ako ning ibalik sa imuha. Bisan pag 5 centavos, kung di mo na ibalik sa Ginoo, gikawatan gyapon nimo ang Ginoo. Dili ni magmatter pilay imong income. Ang magmatter din kung imong gihatag balik ang iya sa Ginoo. Amen? Bisan pag 20 pesos ra na, make sure nga imong ibalik ang iya sa Dios. So, klaro kayo ha, kung ibasa, pulong sa Dios sa giingon gido, a man can receive nothing. Wag gid ay madawat, wag gid ay madawat ba except gikan didto sa langit, gikan sa Ginoo. So nindot kayo nga gipahinumduman kita sa pulong sa Dios. Adto ta 1 Corinthians 6:19 ug 20. 1 Corinthians 6:19 ug 20. Base na to sa pulong sa Dios. 1 Corinthians 6:19 ug 20. Sige, ready? Basa. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Oh, ingon sa Biblia, unsa? Wa ba mo kabalo nga inyong lawas? Unsa inyong lawas? Temple of the Holy Ghost, templo sa balang nga espiritu nga naa ninyo, which ye have of God. Naangko ninyo ni nga gikan sa Dios, and ye are not your own. Ingon sa pulong sa Dios, kana inyong lawas dili na inyo ha. Amen. Ingon sa Biblia, kini akong lawas, ako ni dili. Kinsa daw tagian eh? Templo. Unsa ning templo? Balay, puloy-anan sa balaan nga espiritu nga naangkon nako kinigikan sa Dios. And ye are not your own, dili kana inyo ha. Iyaha kini sa balaan nga espiritu. Verse 20, ready? Dungan verse 20, basa. For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. O, busa, kamo, gipalit sa usa ka price. Unsa nang price? Kantidad, di ba? Matumog, sa una, tumog SM. Karon di na matug SM. Diyan na mo gaisano. Kadol. Hindi adto nyo gaisano, kung namoy paliton, unsa inyong tanawon? Price. Tagpila ni. E basin imong kwarta, di na kapalit sa imong gusto paliton, di ba? Tanaw gyud ka og price. Ingon sa Biblia, gipalit ta. Unsa gipalit sa ato? Ye are bought with a price. Gipalit ta og kantidad. Unsay kantidad? Unsay price nato pagpalit sa ato? Unsay price? Ato ta sa Revelation, ano yung price, oh? Revelation chapter. Unsa na diyang purchase with his own blood? Isa makakita na nga verse. Chapter 2 ba na? Which he hath purchased with his own blood. Chapter 2, chapter 1. Kalimot na ko sa verse. Chapter, sorry. Please ko sa mga cellphone ng be. Which he hath purchased with his own blood.
Kung di ninyo makitaan, medyo na ito makita. Pero ang verse nag-ingon, which he hath purchased with his own blood. Nga iyahatang gipalit. Kung sa iyang gipalit sa tuwa? Iyahang kaugalingon nga dugo. Kabalo ba mo unsa ang dugo? Sa Biblia, the life is in the blood. Ang kinabuhi nasa dugo. Ang tao, kung walay dugo, patay. Daghang namatay kay na huddan og dugo. So, ingon sa Biblia, gipalit ta pinaagi sa dugo. Kinsang dugo? Dugo ni Jesus na gipaagas dito sa cross. Mo na ang price. Pagpalit nimo. You are expensive. Gipalit ka sa Dios. Pinaagi sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. Iya kung gihatag iyang anak, aron di ka maimpyerno. Grabe ang imuhang price. Grabe ang imuhang kantidad. Muna din sa 1:1 guys ng saban. Mga mata. Chapter 1 verse 1. Chapter 1 verse 5. Hindi atong basahon. Ready? Basa. And Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood. That's one thing. Napag ito isa ka verse nga purchased with his own blood. Gihigugma ta niya, giugasan ta niya sa iyang kaugalingon nga dugo. Amen? Di na basta-basta oy. Iyahatang gihugasan sa iyang kaugalingon, gihigugma niya, gihugasan sa iyang kaugalingon nga dugo from our sins in his own blood. Mana nga Kristohanon, deserving ang Ginoo nga atong ihatag sa iyaha balik kung unsa iyaha. Siya ang rightful owner. 2 Corinthians 5:15. Itong basahon ni 2 Corinthians. This is but an introduction sa ito ang topic nga tithing. 2 Corinthians, last verse na dahil ni katong time. 2 Corinthians 5:15. Sige, dunganan na ito basa. Nakita na? 2 Corinthians chapter 5 verse number 15. All together, ready? Verse 15, basa. And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. O, yun sa Biblia ha? And that he died for all. Siya namatay para sa tanan, that they which live, aron sila nga nagkinabuhi, dili magkinabuhi lamang sa ilang kaugalingon, but unto him. Kung ikaw buhi ka, ayaw pagkinabuhi sa imo lang kaugalingon, apan magkinabuhi kaniya nga namatay alang kanila. Kinsa may namatay alang nato? Ingon sa Biblia, magkinabuhi ka alang kang Jesus nga namatay para nato og nabanhaw pag usab. Mga Kristohanon, kini atong lesson medyo dugay-dugay pa ta mahuman ani regarding tithing. Ang Ginoo ra gyud ang rightful owner. And God deserves nga ibalik nato ang ikanapulo ngadto kaniya. Mga Kristohanon, kinahanglan makita ni ingon sa Biblia, prove me now, sulay ko ninyo karon. Ihatag ninyo ang iya sa Dios. And I will open the windows of heaven and pour you out a blessing that shall not be room enough to receive it. Christians who experience the love of Christ and the goodness of God, giving us all good things richly to enjoy. Gihatagan ta niya sa tanan nga butang aron ta magmalipayon. Unya, dili ta makahatag sa ikanapulo. Questionably ang atong pagkakristohanon. Amen? Muna nga ihatag yun nato kay nagsaad man sab ang Ginoo. Ako natong ihatag, muabli siya sa bintana sa kalangitan o mububo sa panalangin nga wala nay kabutangan. So good sa mga estudyante
Paingon sa mga nagtrabaho, ihatag lang nato balik sa Ginoo. Bisan pag pila, bisan pag 5 pesos, ibalik ang bahin sa Ginoo nga 50 centavos. Kaya kung dili nimo ibalik, ingon sa Biblia, gikawatan nimo ang Ginoo. So ibalik nato aron di ta mahimo nga kawatan. Og ang nakanindot kung atong ihatag balik, ingon sa Biblia, ablihan niya ang bintana sa kalangitan o gibubo niya ang panalangin nga wala na dapit nga kabutangan. Amen? Nga dalaygon kayo ang pulong sa Dios sa atong lesson karon about tithing. Ato ni ipadayon next Sunday. Daghan pa og butang nga atong matun-an mahitungod sa ikanapulo paghatag nato sa bahin nga iyaha sa Ginoo. Let's pray. Lord, we thank you sa panahon na katuon sa imong pulong. Salamat sa mga Kristohanon nga niya karon nga buntag. Salamat Ginoo sa ilang presensya. Ako nagaampo Ginoo nga mga pulong among natun-an kini Ginoo magapabilin gayud sa matagusan namo kasing-kasing og sa among hunahuna. Ang dili gyud namo kawaton apan o Dios among ibalik hatag kanimo ang ikanapulo aron nimo ablihan ang bintana sa kalangitan ug ibubo nimo mga panalangin nga wala na dapit nga kabutangan niini. Dalaygon ka sa among kinabuhi. Dungog himaya o pagpasalamat Ginoo among ibalik kang Hesus Kristo among Ginoo manluluwas. Amen. Mayong buntag sa tanan. Let's have a break. Itong mag-inom og tubig na dinhi.